puso. Ang bilis ng panahon. Kaway-kaway sa mga ninong at ninang dyan. Ano po? Ah, Ayan. sige nga, mano. May donut ka. Yan. Ayan. Kaway-kaway din sa mga inaanak na ready ng mamasko para mas masayang Pasko. Nako, pag-uusapan natin ang ilang do's and don'ts na dapat tandaan. Keep in mind, yan, narito nga at may nag-viral na post tungkol dyan. Aba, sana pinera mo na lang. Oo. Ay, may ganun? Ito lang. Ay, too much. Mula yan sa viral post ng mental health advocate na si Cash Alagasi. At ngayong umaga, makakasama natin siya para pag-usapan yan. Cash, Good morning, Cash. Please join us. Ayan. Ayan. Grabe Good yung morning. pinost mo, ha? Ito lang? Nina. Oy, nako. Oy, Please, Cash, Ay, join ay, us. ay. Thank you. So, Cash, syempre ngayong Pasko, hindi mawawala yung gift-giving. We're all giving gifts, di ba? So, isa-isay natin yung mga usual scenario kapag nagbibigay tayo ng aguinaldo. Okay. Scenario 1. Scenario 1. Uy, Bes! Merry Christmas! Uy, balita ko, malaki kinita mo ngayong taon na. Wala ka bang pamasko dyan? Pengi naman, alam ko marami Yan kang talaga pera dyan. bungad mo? Oo, pengi ako. Naku, Kung ako nakukuha sa bulsa mo. kinita, parang mas marami kang racket. Ikaw pa rin, nasa ibang bansa ka nga lagi. Teka lang, dami mo sinasabi. Tanong mo yung mga boss natin. Ito, hindi ko kasi sure kung malaki-laki pera ko, pero ito, sige na nga, ayan na, pamasko sa'yo. Ay, Tsaka sa mga inaanak ko yan, ha? Share mo. 1,000 lang? ay, ay. Reklamo ka pa, Ay. Sa'yo na yan. Nakita ko si Cash, medyo nagre-react eh. Oo Cash. nga, sapilitan. Pero ano ba dapat gawin sa mga ganyang senaryo? Actually, magiging controversial to ha. Hindi talaga mandatory na magbigay ng physical gifts or mga aguinaldo. Hindi eh. Kasi unang-una kailangan mong isipin na yung budget. Like, hindi tayo lahat na may kakayanan to give. Nakakaluwag, oo. Nakakaluwag-luwag, di ba? Hindi. But bilang Pilipino, mapagbigay tayo eh. So instead of giving gifts through monetary items or cash, meron tayong tinatawag na gift through service or time. Kunwari, di ba? Pwede ka makipag-bonding sa inaanak mo. And habang nagbabanding kayo ng inaanak mo, you give time para sa kumparit-kumari mo na mag-date naman sila, di ba? Mismo, pwede. Pero- Good idea. Yeah, that's a great idea. Pero syempre, marami sa atin parang, gusto natin physical gift Actually, talaga eh. Cash, bago tayo, before we went on air, napag-usapan nga namin ni Lynn, ang pamimigay ng regalo tuwing Pasko, isa siyang tradisyon at isang, more than anything, it's a social obligation. It is. Dahil expected, inaasahan ito. Yeah. Kaya parang tayo, feeling natin pressured tayo. Pero tulad, like you pointed out, I think correctly, Yes. hindi, sino ba nagsabing required? Wala, I think Sino we nga ba? post it on ourselves Yeah. after a while, di ba? Yung mga expectations din kasi ng mga tao. Kasi malikhad ng Pilipino, mapagbigay din talaga tayo. Yes, Correct. that's true. Ito, para may guide yung mga ninong at ninang, ano ba ang range? O meron bang range na pwedeng sundin? Halimbawa lang, malaki-laki na ang inaanak. Masyado na bang cheap ang 100, 200, 500? Kasi ang expectation dyan, inaanak mo to, dapat mas malaki kaysa sa Oo, usual na correct. binibigay mo sa iba, Oo. di ba? 1,000 yan kasi inaanak yan eh. Katulad ng sinabi ko, yung sa budget kasi, Depende talaga. depende pa rin eh. Like, also like, kahit sabihin natin na, yung katulad yung sa scenario kanina na OFW, pero hindi natin alam, madami rin silang pinagbabayaran, Oo di ba? naman. Kaya nga sila umalis ng bansa True, eh, di ba? true. Obligation. Technically, walang range or matrix in terms of cost. But instead of like matrix of cost, why not a matrix of value or importance? Katulad nung sinabi ko nga na, why not... Oras. Yeah, Time is very valuable Correct. kasi hindi mo mababalik ang oras. Invaluable actually. Di ba? Halimbawa yun, yung sinabi niya example, nakapag-date si Mami, Mama saka si Daddy. Daddy. Papa, oo. Tapos ikaw, imbes na pera ang binigay mo, oras. Oras Ayun. mo. Mas importante yung oras, ha? Ito, may scenario pa yata. Oto, ito yung sunod nating scenario. Nangyayari rin talaga kapag nagbibigay tayo ng regalo. Scenario number 2. Naka, Anjo, Merry Christmas sa'yo. Wow, Ito. thank you so much. Yan yung regalo ko Bes. sa'yo. Thank Siyempre, you. naku, hindi kita Ano, nakalimutan. ganda naman to. Naku, buksan mo. Alam mo, mahal yan.
Talagang gumastos ako ng malaki para sa regalo ko sa'yo. Ay, nag-point out. Mahal yan. No, thank you. Merry Christmas. Yes. Ano masasabi? Kasi minsan, ang flex din eh. Di ba? Oo. Big time si Nino. Oo. Yeah, go ahead. Akala ko nga magbebenta. Akala ko mag-online selling eh. Pero tandaan natin, pag nagbibigay tayo, there are two things na tandaan natin. Una, let us not expect something in return. Yes. Ito regalo ko sa'yo ha. Ano sa akin? Ano sa akin? Ganyan. Ano sa akin? Bakit ang liit naman ito? Ganyan. Or parang nagiging utang na loob ba siya na, uy, niregaluhan kita nito ha. Baka naman, pwedeng ibalato mo na sa akin yung, di ba? Tsaka yung- Expectation. Tsaka yung pagkabigay mo, mahal yan ha. Oo. Di ba? Oo, napaka... Instead na parang, when you give with a cheerful heart. Yes. No, di ba? Without expectations na yung kapalit siya. So ano-ano naman ang mga hindi dapat sabihin kapag binigyan tayo ng aginaldo? Apart from the... Yeah. Pag tayo na nakatanggap. Yes. Lalo na sa mga bata ngayon ha. Oo. Baka naman, baka mga nanonood. Ang una, pag nakatanggap tayo ng regalo, let us receive it with a grateful heart. Di Thank ba? you. Kasi, Thank you so much. naisip ka nung tao eh. Oo. Saka especially, kung 200 pesos yung binigay sa'yo, ang minimum, let's say 50 pesos, for a half day niya na work yun, di ba? So, pinagpagura niya talaga. So, let us receive it with a grateful heart at first. And iwasan nating sabihin na, Ninong naman, travel ka ng travel, ito lang ibibigay mo sa akin, Nako, di wag ba? yan. Pangalawa, like parang sabihin mo na, Ninong, sana pinera mo naman lang. Oo. Pero I think nasa magulang din, turuan natin yung mga anak natin to be grateful because it starts with the parents, di ba? To show Yeah. appreciation, Yeah, to show kahit ano pa yan. Yes. Ano naman tingin mo, Kesh, doon sa ano? Minsan sasabihin, naku, nag-abala ka pa, sana wag na lang. Minsan parang nakakaano din yun. Depends Nag-effort, how we see it, oo nag-effort din naman yung nagbigay niyan. Oo. Yeah, What do you think about that? Yun nga eh. Like, let us receive it with a grateful heart. Na salamat kasi naisip mo ako. Salamat kasi like, binigyan mo ng hindi lang oras, but lalo pag regalo talaga. Yes. Yung nagsakripisyo pa ng pera para doon. Let us receive it with a grateful Oo. heart. Ito naman, nakasanayan na natin yung mga aginaldo na bata. Siyempre, minamanage muna yan ng mommy at daddy, lalo na kung masyado pang bata. Minamanage o binubulsa? Ano naman ang dapat gawin kung ito ang scenario? Guys, scenario number 3? Okay. Playback. Recorded. Pre-recorded. Ito na to. Yan. What if? Kasi pakita nga, anong dapat gawin? Binulsa. Literal na binulsa. Tapos, wala na, kanya na. Oh my goodness. Anong dapat gawin pag gano'n? How do you make sure na papunta sa bata yung pera? Alam mo, natatandaan ko, yung lola ko, 30 years ago, sabi niya itatago daw niya muna yung pera. Hindi ko alam kung nasa na ngayon. Naku, naitago na ng tuluyan. Tago na, oo. Pero as a parent, tatandaan natin, bakit mo nga, tanongin mo yung sarili mo, anong motibo ng pagtatago? Kasi baka may totoong dahilan eh. Like, baka ilalagay for allowance, di ba? oo. Kasi nakabakasyon eh. Oo. But it's also a good time for the parents and the kid to bond na and also teach the kid about financial literacy. Yeah, savings. Di ba? Correct. So yung Oo. anak, di ba? Yes. Ito yung natanggap mo kay Ninong. Oo. Tara thank you natin kay Ninong. Tapos anong gusto mong gawin? Anong gusto mong bilhin? Tapos pwede ka mag-instill ng lesson na, alam mo anak, pwede yan na sa susunod na linggo, itabi natin. Pwede. Kasi may Oo. gagastusin ka for the Oo. school, di ba? Or if you're saving up for something, pwede mong gamitin yan. Yes. Hindi mo kailangan gastusin in one go. Yes, so pwede mo lagay sa bangko, Correct. di ba? Para long term pa. Ayan. Kesh, maraming salamat for Yeah, joining us this thank morning. you. Kasama po natin si Kesh Alabash. Uy, Kesh, nasa na yung regalo ko? Ayan na sila. Mano na, ayan na. Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,